America. We are endowed by our Creator with certain unalienable rights: life, liberty, and the pursuit of happiness. By honoring your sacred vocation of business, you impact your family, your friends, and your community. At Grand Canyon University, our MBA degree program is 100% online, with emphases in business analytics and finance to help you reach your goals. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu. B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 11. Bantayan si Ipe. Nagtuloy si Kiko sa eskinita sa tabi ng katapat na grocery. Nagtago siya sa likod ng poste. Nagsunuran ang buong barkada. Si Rafa ay hila-hila ni Joe sa braso dahil ayaw nitong lumapit kay Boging. "Ano ba yun?" tanong ni Gino habang inaalis sa likuran ang mabigat na backpack nito. "Oo nga," dagdag ni Joe. "Saka pwede ba, Bogs, bumitaw ka na kay Kuya Gino? Kanina pa talaga kami nagdududa sa'yo ni Rafa." Halinhinang nagkwento sina Boging at Kiko. Habang nagsasalita ay hindi inalis ng mga iyon ang paningin sa pinto ng Photoshop. Kahit anong mangyari, hindi dapat makalayo sa kanila si Ipe. "Malaking break ito sa kaso," sabi ni Gino matapos marinig ang buong pangyayari. "Kailangan malaman agad ni Daddy to." "Nasa camp na ngayon si Ninong," sabi ni Rafa nang makabawi ito sa pagkagulat. "Pwede na natin siyang tawagan dun." "Josa, kayo na ni Rafa ang tumawag sa Daddy," utos ni Gino. "Saka wag mong lalakasan ang boses mo baka may makarinig." "Eh kayo, anong gagawin nyo?" Nagdududang tanong ng dalagita na nakapamaywang. Pakiramdam kasi ni Joe ay itinataboy siya. "Dito lang kami," sagot ni Kiko na nakatitig pa rin sa shop. "Babantayan namin si Ipe." "Sige na, Josa," susog ni Boging. "Importanteng malaman to ng daddy mo." "Oo nga, Joe," yaya ni Rafa. "Maghanap na tayo ng payphone." "Dito lang talaga kayo nagsususpetsang habili ni Joe bago lumakad. Sa dalas nitong maiwan sa mga lakaran ay talagang dala na si Joe. Lalo na kapag tinatawag siya ng mga ito sa tunay na pangalan. Ay, sa wakas, umalis na rin ng Diyosa ng kakulitan. Nakangising sabi ni Boging. "Anong gagawin natin, Gino?" "Tama si Kiko. Si Ipe lang ang link natin sa mga kidnapper," sagot ni Gino. "Kailangang manmanan natin siya ng maigi. Kung saan siya nakatira, kung saan nagpupunta. Pero, kailangan mag-ingat tayo," ani Kiko. "Baka mamukaan niya tayo kanina sa shop, lalo ka na, Bogs." Mahirap talagang maging investigative journalist ang isang sikat na artistang tulad ko. Umiiling pang pagyayabang ni Taba. "Kung ganito ang gawin natin," sabi ni Gino matapos sumalyap sa katapat na shop. "Isa-isa tayong susunod kay Ipe paglabas niya. Ikaw, Kiko, ang una. Tapos ako, Boging, ikaw ang huli." "Kiko, pagkatapos ng 10 minutong pagsunod mo kay Ipe, kunwari ay umiba ka ng daan para huwag kang mahalata. Ako naman ang pipick up sa trail ni Ipe. Pero hintayin mo lang makadaan si Bogs tapos ay sumunod ka ulit. After 10 minutes, iiba na rin ako ng daan at ikaw naman, Boging, ang susunod. Pero 5 minuto lang dahil madali kang mapansin. Si Kiko ulit ang papalit sa'yo. Anong palagay nyo?" "Oks na oks," tugon ni Boging.
Si Ipe! Biglang singit ni Kiko. Palabas siya, shop. Pinalayo muna nila ng kaunti si Ipe bago sila kumilos. Kiko, go! Sabi ni Gino kasabay ng pagtapik sa balikat ng kaibigan. Ingat ha! Habol pa nito dahil wala silang alam sa katauhan ng kanilang katunggali. Malay ba nila kung mamamatay tao yun? Mabilis na muling isinukbit ni na Gino at Boging ang kanilang backpack. Sandali pa at sumunod na si Gino kay Kiko. Ilang saglit pa ang dumaan at bakante na ulit ang eskinita sa tabi ng grocery. Sabi ko nang haba eh. Inis na sabi ni Joe pagbalik nito sa eskinita. Iniwan na naman ako ng mga unggoy. Naku Rafa, pag nakita ko sila, pigilan mo ako dahil sasapakin ko talaga sila. Nakakaasar. Hindi mapigilang sabi pa ni Joe na halos magsalubong ang mga makakapal na kilay dahil sa galit. Alanganing ngiti ang naitugo ni Rafa sa kinakapatid na nagdadabog at nagpapadyak sa kalye. Teka, biglang tigil ni Joe. Baka kaalis lang ng 3 itlog na yon. Habulin natin. Bumalik ito sa kalye at luminga-linga sa magkabilang panig. Dito tayo sa kanan, Rafa. Yaya ni Joe. Sa kamalasang palad ay maling direksyon ang napili ni Joe. Sa kaliwa dumaan si na Gino. Mukhang malaki ang pagkakabenta ni Ipe sa kamera ko sabi ni Kiko sa sarili habang lihim na pinanonood ang lalaki. Nasa department store si Ipe ng oras na iyon. Bumibili ng Walkman at ilang cassette tapes ang lalaki. Nakakubli sa likod ng mga karaoke at TV set si Kiko. Si Gino ay natatanaw niya sa di kalayuan. Umiinom ito mula sa biniling tubig sa tindahan kani-kanina lang. Si Boging ay naiwan sa entrance upang doon mag-abang sa paglabas ni Ipe. Pangalawang rotation na nila sa pagsunod kay Ipe. Sinilip ni Kiko ang kanyang relo. 2:20 na. Mahigit kalahating oras na nilang sinusundan si Ipe. Wala namang kahina-hinalang ginagawa ang lalaki. Nagmerienda lamang ito. Tapos ay dito na sa department store nagtuloy. Nang ibalik ni Kiko ang paningin kay Ipe ay nagbabayad na ito sa kahera. Lihim na sumenya siya kay Gino dahil tapos na ang oras niya. Nauna na siyang lumabas ng tindahan. Si Gino na ang bahala kay Ipe. Nang madaanan ni Kiko si Boging sa may pintuan ay napangiti siya sa cover ng kaibigan. Nakasandal ito sa pader at kunwari nagbabasa ng dyaryo kaya hindi nakikita ang mukha ni Taba. Kaya lang ay alam ni Kiko na may 2 maliit na butas ang dyaryo kung saan sumisilip si Boging. Lumang style pero effective pa rin, naisip ni Kiko. Maya-maya ay lumabas na si Ipe. Nang direktang nasa tapat na ito ni Boging ay biglang huminto ang lalaki. Pigil hininga si Taba habang kinakabahang sinisilip nito sa butas sa dyaryo ang susunod na gagawin ng lalaki. Nakahinga na ng maluwag si Boging nang binuksan lamang pala ni Ipe ang dalang supot para gamitin na ang kabibiling Walkman. Nakangiti at tatango-tangong nagpatuloy ito sa paglalakad. Nasiyahan si Gino sa ginawa ng lalaki. Madadalian na sila ngayon sa pagsunod kay Ipe dahil sa suot nitong headphone. Pero sandali lamang ang kasiyahang nadama ni Gino. Panibagong problema ang kaharap nila ngayon dahil sumakay si Ipe sa isang nakaparadang minibus. Naupo ang lalaki sa dakong harapan at nagsindi ito ng sigarilyo habang naghihintay na mapuno ang sasakyan. Sa itsura ng minibus ay malayo ang biyahe nito at hindi lamang sa downtown area. Nagtipo ng 3 sa likod ng isang nakaparadang jeep. Patay! Bungad ni Boging. Hindi pala dito sa tabi-tabi lang nakatira si Ipe. Paano ngayon? Wala tayong magagawa kundi sundan siya, sagot ni Gino. Pero sa dakong hulihan tayo umupo para hindi tayo mapansin Sasakay din tayo ng bus? Takang tanong ni Boging. Anong sasabihin natin sa konduktor pag aningil na yun? Sandaling nag-isip si Gino. Uupo muna ako sa dakong likuran ni Ipe. Pag nadinig ko na ang destinasyon niya, lilipat agad ako sa inyo. Teka, pilit ni Boging. Paano si Joe? Mag-aalala yun sa pagkawala natin. Oo nga pala, Gino, sang-ayon ni Kiko.
Walang alam si Diyos sa lakad nating to. Sa bagay, kahit nga tayo hindi rin natin alam kung saan tayo pupunta eh. Kung tawagan na lang natin si Joe mamaya, kung kaya ni Kiko. Paano kung walang telepono sa pupuntahan natin o kaya'y hindi agad tayo makabalik? Tanong sagot ni Gino sa dalawa. Simple lang ang solusyon, mayabang na sabi ni Boging. Kailangan may maiwan sa atin. Yun lang ang paraan. Pananapos nito. Nagkatinginan sina Gino at Kiko. Tahimik na nagkaintindihan ng dalawa. Tama ka, Bugs. Ang galing mo talaga. Papuri ni Kiko sa kaibigang ngumiti agad sa narinig. At hindi lang magaling si Boging Kiko. Susog agad ni Gino. May kusa pa. Biglang nabura ang malapad na ngiti ni Taba. Kusa? Saan ako nagkukusa? Nagkunot noong tanong nito sa mga kasama. Na ikaw ang may iwan para huwag mag-alala si Joe. Sabay sabi ng dalawa. Ano? Bulala si Taba. Hindi Ang naisip ko mag-jack and boy tayo kaya magpumpyang. Ang matira may iwan. Bog, sige na. Ikaw na nga nagsabing iyon lang ang paraan Pakiusap ni Kiko. Saka ikaw ang malamang na makikilala ni Ipe dahil sa malaking eksena mo kanina sa shop, diba? Malumanay na paliwanag ni Gino. Natigilan si Boging. Tama si Gino. Baka nga pumalpak ang lakad nila dahil sa kanya. Kailangang mauna ang kapakanan ng grupo sa pansariling kagustuhan. May pera ka pa ba, Kiko? Baka kapusin ka. Nakangiting tanong ni Boging sa kaibigan. Ayos pa ako, Bog. Salamat. Buong pusong sabi ni Kiko sa malasakit ni Boging. Malapit ang umalis ang minibus. Tawag pansin ni Gino. Promise, Bogs. Kukontakin namin agad kayo. Let's go, Kiko. Ingat ha. Habol ni Boging nang may biglang maalala ang binatilyo. Teka, ako ang dapat mas mag-ingat. Mag-isa akong haharap at sasalo sa pagtataray ni Diyosa. The episode you just heard is brought to you by Stories Philippines Podcast Network. Produced by Paul Zabala and hosted by Rafael Corpus and Edsel Olayer. For advertisement, please contact us via our Facebook or Twitter account. Thank you so much. Save on O'Reilly Brake Parts Cleaner. Get 2 cans of O'Reilly Brake Parts Cleaner for just $8. Valid in-store only at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.